Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayonan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Ubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa 2,000 ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa 9,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat
o sa ikapito kalibo katuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom kalibo katuig ug ania na kita karon. Sa ikapito kalibo katuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini, gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan. Nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahona nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios og mao kini pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mayong hapon kaniyong tanan Luzon, Visayas o Mindanao. Kutob gayod sa maabot nining atong programa sa gingharian sa Dios nga mao kini ang pagyabo sa panaksan sa kanginan gamit ang mga karadyuhan Luzon, Visayas o Mindanao. Mayong hapon Luzon, Visayas o Mindanao, labi na gayod sa mga soki natong tagasunod o tagasubaybay nining atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Apan sa dili pa kita magapadayon mga kaigalaan, mga kaigsuunan, agi og sugo sa maayong pamatasan, ako mangayo og katahuran sa atong labaw nga magtutudlo, Supreme Founder sa gingharian sa Dios. Siya ang founder, chairman, president sa duha ka kumpanya, the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation and Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Siya po usab ang founder, chairman, president ng Philippine New Life Therapeutic Massage. Mulay-lain ang atong His Majesty, Mahal na Hari Pilimon Ondok Riam Bonanza. Mayong hapon kanimo, Mahal na Hari, diha sa Temple, diha sa Bethel, Balay sa Ginoo, sa Purok New Jerusalem, Talisay, Dapitan City. Usab mayong hapon sa mga spiritual mothers, sa mga nanay na sa templo, o usab sa 12 ka mga anak ni Malahari nga mao'y mga pundasyon sa bawat region sa tibuok Pilipinas. Mayong hapon kaniyong tanan, o usab mayong hapon sa akong mga igsuon nga mga 12 disciples sa gingharian sa Dios gikan sa Region 1 ngadto sa Region 12 kasama ang NCR. Mayong hapon o kini sa ato pong mga pintuan sa kaharian ng Dios. No, mayong hapon usab kaniyong tanan isip mga pultahan sa gingharian sa Dios. Mga 70 leaders, mga municipal leaders, mga barangay leaders, isip mga hari o mga reyna, mga Deuterium beneficiary, maayong hapon kaniyong tanan. Tanan gayod na nagsunod sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Mayong hapon usab sa ato ang chairman president karon sa The Kingdom of God, Mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Siya din ang chairman president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Inabagan siya yung igsoon usab na chairman president ng PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, Hari Adolfo Vidal Riam Bonanza. No, mayong hapon kaniyong tanan. Tanan gayod na nagsubaybay sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. No? Aniya na usab kita sa atong programa sa duha ka oras gikan sa alas 5 ngadto sa alas 7 sa gabi sa pagbutyag may tungod sa gingharian sa Dios. Nga walain nakabutyag niini walain ang atong mahal na Hari Pilimon Ondok Riam Bonanza. Apan sa dili pa kita magapadayon siyempre atong tagaan og pasalamat kanunay ang mga naghatag og kinabuhi nining atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Unang-una ang atong Regional Director Apostol from Region 2, Hari Edgar Ligutom. Regional Director Apostol from Region 5 si Hari Wilbert Bermog. Regional Director Apostol from Region 6, Hari Florentino Campilan. Regional Director Apostol from Region 8, Hari Juanito Macalisang. Regional Director Apostol from Region 9, kini yung ubos nga igsuon nga mo'y nag-angkor karon si Felix Prosiso, nga assigned leader sa upat ka probinsya, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, lakip nini ang Misamis Occidental.
Regional Director Apostol from Region 11, Hari Jerome Misos Ligotom. Regional Director Apostol from Region 12, Hari Binancio Kilap-Kilap. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Daghang salamat usab sa ato ang Bishop na makanunayon sa pagsuporta sa atong programa sa gingharian sa Dios. Siya usa ka presidente sa usa ka church nga kauna-unahang sikta nga naging affiliated sa Kingdom of God sa pamumuno ni Mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Mulay lain si Bishop Ramil Morales, no? Daghang salamat hari. Siya ang presidente sa Church of God's Wisdom and His Living Spirit Incorporated, no? Daghang salamat hari. O ingon man ang atong municipal leader dyan sa Butuan City, si Reyna Lily Gultia. Daghang salamat sa pagsuporta sa atong programa sa gingharian sa Dios. Dyan sa Cabadbaran City, ang atong mga barangay leaders, mga prinsipi at mga prinsisa. Unang-una si Prince Gilbert Linihan, si Reyna Merhel Escobedo, Reyna Marilo, no? Morales, no? Daghang salamat sa iyong pagsuporta from Cabadbaran City. Kadako tayo sa Region 2, no? Ang provincial leaders at saka municipal leaders, si Reyna Shirley Del Rosario, isang provincial leaders ng Nueva Vizcaya. Daghang salamat, no? Maraming salamat Reyna sa pagsuporta sa ating programa sa gingharian sa Dios. At ngayon din ang ating municipal leaders dyan sa Tipon Municipality of Quirino, si Francis Clarville Baltasar. No? Daghang salamat sa pagsuporta sa ating programa sa gingharian sa Diyos. Sa Region 6, si Hari Raul Katipay, isang provincial leaders. No? Daghang salamat o ingon man si provincial leader Antonio Icano po ng provincial leaders ng Catanduanes. No, dadako tayo sa Region 7 sa panguna ni Hari Giovanni Charis, Hari Rogelio Regañon, Hari Midim George, Hari Loy Garnica, Hari Billy Alcantara. Sila po ay mga provincial leaders ng Negros Occidental. Yan po, mga hari o mga reyna. Ang kanilang mga general secretary, unang-una si Reyna Irving Regañon, Reyna Vilma Garnica, Reyna Joan George. Yan ang mga general secretary. Reyna Angelica Binoy, Hari Glenn G. Binoy. Yan po ang mga municipal leaders, no, ng Isabela. Mga barangay leaders, mga hari at mga reyna, Hari Wilmer Gregorio, Reyna Analisa Gregorio, Hari Jombel Cuevas, Reyna Carmelita Cuevas, Hari Aljon at saka si Hari Alberto, no? Mga barangay leaders, Hari Rolly Abuyo, Reyna Jeneline Marcelino, Hari Tony Pamor o si Hari Reyna Merlita Marcelino. Daghang salamat sa inyong pagsuporta sa programa sa gingharian sa Diyos, mga barangay king and queens ng municipality ng Isabela. Hari Rene George, isang provincial leaders ng Negros Occidental, no? Prince Danilo Okay, isang municipal leaders ng Moises Padilla. Hari Almar Katubay, no? Reyna Rosmeline Katubay, yung mga municipal leaders ng San Enrique Negros Occidental. Hari King George, no, isang municipal leader sa Carlota City. Hari
Carlos Pinisiba, Reyna Cora Pinisiba, mga municipal leaders ng Cadiz City, Negros Occidental. Mga barangay leaders ni Hari Julito Gayaris, Hari Raymond Pabillar, Hari Robert Montesino, si Hari Benji Montesino. Yan ang mga barangay leaders. Sagay City, mga barangay leaders, Hari Roland Pilinyo, Hari Michael Espante, Reyna Bill Espante, mga Espante family, no? Princess Camila Espante. Daghang salamat sa iyong pagsuporta sa programa sa Gingharian sa Diyos. Hari Jose Pinisiba Senior, Reyna Dika Pinisiba. Yan po ay mga municipal leaders, no? Diyan sa Himamaylan City, Negros Occidental. Mga barangay leaders, Hari Jose Pinisiba Jr., Prince Heiner Moiko, Hari Danny Gargolis, o ingon si Prince Jerry Mata. Daghang salamat sa iyong pagsuporta. Hari Apolinio Peregrino, Hari provincial leaders, kumusta? Diyan sa province of Aklan, no? Kumusta Hari Peregrino? Hari Ricky Rebenito, isang provincial leaders, kumusta no? Diyan pa rin sa province of Aklan. Yan. Hari Richard Baldonado, isang provincial leader, kasama ang kanyang general secretary na si Reyna Maginda Fortunado, no? Daghang salamat sa iyong pagsuporta sa programa sa Gingharian sa Diyos. Arako tayo sa Region 9, no? Sa pangunguna ng inyong mababang lingkod, si Felix Prosiso, no? Kasama ang inyong General Secretary ng Region 9, si General Secretary Reyna Evangeline Gaa Prosiso, ang mga provincial leader Reyna Biti Olandag sa Zamboanga del Norte, no? Isang provincial leaders. Ang kanyang mga municipal leaders, si Hari Dionisio Tumugon, Hari Luisito Galyemet, Hari Ramel Entam, o inguman si Hari Robert Olandag. Yan po ang mga municipal leaders. Hari Lorito Gaa, provincial leaders ng Zamboanga del Sur, Robert Badilis, Zamboanga City, District 1, provincial leader. Hari Joelito Dagudog, isang provincial leaders. Hari Tito Abiso, provincial leader ng Zamboanga City, District 2. Kumusta at mabuhay Zamboanga City. Provincial leaders, no? Mga municipal leaders ni Hari Joelito Dagudog, no? Hari Sherwin Dagudog, Princess Judisa Dagudog, Prince Loe Dagudog, Prince Dave Dagudog, o inguman si Hari Anastasio Monterona, isang provincial leader ng Zamboanga del Sur. Hari Primo Prosiso ng Misamis Occidental, provincial leaders. Prince Mark Jason Prosiso ng provincial leaders ng Misamis Occidental. Reyna Cristina Wahing, provincial leaders ng Zamboanga del Sur. Mga municipal leaders, si Hari Rolando de la Peña ng municipal ng Molabe. Hari Benigno Campaner, isang provincial leaders. Hari Wilfred Itak, municipal leader ng Midsalip. Hari Walter Olelho, Reyna Magdi Sarillo, Hari Vicente Sasil, Hari Jenre Arnoco. Yan po ang mga provincial leaders. Municipal leader Hari Policarpo Preciso dito sa Dapitan City. Kasama ang kanyang barangay leader na si Reyna Camila Preciso Bagor. Princess Lorna Cagais sa provincial leaders, no? Hari Edgar Itang na isang municipal leaders. Reyna Margie
Kagais Aranita, isang municipal leaders. Friend Jerel Sasil, Hari Riman Kaitong, Hari Ramel Miharis, provincial leaders. Ernesto Ngoho, Hari Porperio Miharis, municipal leaders, no? Reyna Ima Layawas sa municipal ng Sibutad, si Reyna Idna Arsenio sa Motya, no? Motya. Mga triple SB, no? Mga triple SB, Siraway, Sibuko, Syukon, and Baligyan. Daghang salamat sa iyong pagsuporta sa programa sa Gingharian sa Diyos. Municipal leader si Hari Ricky Ubanan diyan sa Syukon, no? Syukon. Reyna Isnira Ikiram, municipal leader sa Sibuko. Hari Monico Jaime, municipal leader of Siraway. Hari Nicanor Noro, municipal leader ng Baligyan. Hari Edwin Tabata, municipal leader ng Gutalak. Gutalak, Zamboanga del Norte. Yan po mga barangay leaders, no, sa lungsod sa Gutalak. Hari Raison Umbang, Prince Hanin Umbang, Reyna Genevieve Umbang, Hari Efren Umbang, Hari Edito Umbang, mga Umbang family dyan sa Gutalak. Hari Eusebio Tabata, Hari Ronelo Tabata, Hari Arnold Tabata. No, daghang salamat sa iyong pagsuporta sa Gingharian sa Diyos. No, daghang salamat. Mabuhay, Kingdom of God. Municipal leader ng Sindangan, no, kapangunguna ni Reyna Jocelyn Patiño, ang nagbibigay buhay sa ating programa may tungod sa Gingharian sa Diyos. Reyna Jocelyn Patiño diyan sa Sindangan. Reyna Merjan Samurok, barangay leader. Reyna Estelita Tibis, no? Barangay leader dyan sa Piaw. Reyna Mary Jane Jibero, barangay leader dyan sa Leon Pustigo. Reyna Rosita Inanyo, barangay leader sa Mawal. Reyna Nida Andos, barangay leader sa Fatima. Reyna Norma Kagandahan, barangay leader sa Nipaan. Hari Jubito Ugaw, barangay leader sa Bantayan. Hari Fernando Perolino, barangay leader sa Barangay Lawis. Hari Ernesto Asinda, barangay leader sa Piaw. Hari Ilorito Sango, barangay leader sa Yayan. Hari Antonito Formoso, barangay leader sa Disod. Ardels, no, Bidal, barangay leader sa Piaw. Hari Eric Otto, barangay leader sa Binungahan. Meronda, barangay leader sa Siayan, o ingon man si Hari Noelio Briguli, barangay leader dyan sa Siayan. So daghang salamat sa iyong pagsuporta may tungod sa Gingharian sa Diyos, no? Punta tayo sa Region 11, no, sa pangunguna ni Hari Jerome Ligut. Hari Jerome Ligutom. Ayan.
sa pamumuno ni Friends Jofit, yung provincial leaders ng Region 11. Unang-una ay si Hari Rolf John Caldura, Hari Alan Rimulisan, Hari Virgilio Sata, Hari Ricardo Glodo, Hari Gerson Vasquez, Reyna Rosmelin Suan, Reyna Merlin Suan, Reyna Cicilan Sansis, Reyna Vivincia Glodo, Reyna Christian Mignano, Reyna Florencia Villaflor, Reyna Jacinta Molina, Reyna Eden Inso, Hari Ricardo Glodo, Francis R.B. Michael Sanchez o inguman si Friends Gary Canoog. Daghang salamat no sa inyong pagsuporta sa programa may tungod sa gingharian sa Diyos. Nadako tayo sa Region 12 sa pangunguna ni Haring Binancio Kilak-Kilak no, ang mga kanyang mga provincial leaders. Mga provincial leaders, no? Si Reyna Marjorie Kilak-Kilak Cadapido, provincial leader sa South Cotabato. Reyna Renalyn Kilak-Kilak Garcia, provincial leader sa South Cotabato pa rin, no? Reyna Sara Kilak-Kilak Siscar, provincial leader dyan sa North Cotabato. Reyna Binag Gasa, provincial leader pa rin North Cotabato. Reyna May Kilak-Kilak de la Cruz, provincial leader sa Sultan Kudarat. Francis Shen Rachel Kilak-Kilak Garcia, provincial leader ng Sarangani. So, daghang salamat sa inyong pagsuporta, sa makanunayon na pagsuporta sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Tungod kay kung wala kamo, wala usab kita nining atong programa. No? Daghang salamat. Mabuhay mga leaders, mga hari o mga reyna, Luzon, Visayas o Mindanao. No? So ang atong guest speaker karon ay nagmumula sa Region 5. No? Regional Director Apostol ng Region 5 na si Hari Welberg Bermog. No? Antayin lang natin ang kanyang tawag. Ang kanyang tawag dito sa maong stasyon. No? Dahil tatawag siya. Thank you for watching no sa ating mga viewers. Ato mga viewers karon. Daghang salamat sa pagsunod ninyo sa atong programa mitungod sa gingharian sa Dios. Ayan. Daghang salamat ni provincial leader si Reyna Rosalinda Katipay. Thank you for watching. Kita-kits tayo sa July 27. Si Prince Gilbert Linihan from Cebu. Thank you for watching. Prince Jopit. No? Provincial leaders, thank you. O ingon man atong provincial leaders usab si Hari Romel Miharis. Thank you for watching. Hari Ricky Revenito. Thank you for watching. Hari Ami Aquino. Thank you for watching, no? Si Hari Beltran, thank you for watching. Lahat ng mga nag-subaybay sa ating programa may tungod sa gingharian sa Diyos. Thank you for watching. Agaw, Moiski Vlog, thank you for watching. So, ang ating guest speaker ngayon ay si Hari Welberg Bermog, no? Aron sa pagsangyaw may tungod sa gingharian sa Diyos, nga kaning gingharian sa Diyos. Mo gayud kini ang pinaka-importante, no? Pinaka-importante na bagay na malaman natin dahil maniniwala kahit sa hindi, yan po ang laging dinadasal natin araw gabi, lalo na pag tayo ay nasa loob ng panimbahon, no? Tayo po ay nagdadasal
ng Ama namin na kasalangit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. So, dinadasal lagi, no? Hinihingi lagi yung kaharian ng Diyos. Ngunit kung may mga tao na nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos ay hindi nila papansinin, no? Hindi sila maniniwala. Yan po mga kapatid. Sapagkat kung alamin po natin ang kaharian ng Diyos, yan lang po ang itatayo ng Diyos. Wala nang iba, no? Wala nang iba, no? Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, kundi isa lang. No, isa lang. Sabi diyan sa Daniel 2:44, ang sabi ng ating Panginoon na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi mag-iba. So isa, no? Isang kaharian lang ang itatayo ng Diyos, no? Itatayo ng Diyos yung isang kaharian na hindi magigiba kailanman. At yung kaharian na yan ay maswerte tayo sapagkat sa daming bansa sa buong mundo, dito pa sa ating bansang Pilipinas, ipinigay yung kaharian ng Diyos na kinuha ni Kristo mula doon sa Jerusalem sa Israel. Ayon po sa Mateo 21:42-43. Ang ating Panginoong Diyos mismo ang nagsabi diyan. Nang sabi niya, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos mula sa Jerusalem sa Israel at ibibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Yan po mga kapatid. So walang ibang bansa na pinatutunayan ng ating Supremo, no? Mahal na Hari Pilimon Ondo Cariang Bonanza, itong ating bansang Pilipinas. Kaya antayin natin at abangan natin, maniniwala kahit sa hindi, ang Pilipinas ay magiging ecclesiastical capital of the world. Maging haring bansa sa buong mundo, magiging panglimang bansa, no? Magiging panglimang bansa sa buong mundo. Yan po mga kapatid. Kasi ang unang-una, ang naging kapital na bansa ay ang Babylonia, sunod ang Medo-Persia, sunod ang Gresya, no? Sunod ang bansang Roma. Yan po mga kapatid. 4 na bansa na ang naging kapital na bansa sa buong mundo. Recorded yan in the history. Yan po mga kapatid. Kaya, pasalamat tayo na sa daming bansa sa buong mundo, itong ating bansang Pilipinas ay siyang binigyan ng kaharian ng Diyos. Mula sa Jerusalem sa Israel. Dahil ang Israel sana, yun ang magiging kapital na bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Doon na sana itatayo yung kaharian ng Diyos, yung panggoberno ng Diyos, yung divine government of God sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya lang, ayaw maniwala ang mga tao doon, kaya yan ang dahilan na kinuha ni Kristo ang kaharian at ibinigay niya sa isang bansa nga nagkakabunga. Yan po mga kapatid. Kaya't maniwala kayo sa hindi, ang bansang Pilipinas po ay magiging kapital na bansa sa buong mundo. Yan po. Maging haring bansa, no? Maging haring bansa sapagkat si Kristo na ang maghahari sa bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid. Yan ang dahilan ng Pilipinas dahil pinili ng Diyos ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay binigyan ng kaharian. Dito ibinigay ang gobyerno ng Diyos as divine government of God. No? Dito sa Pilipinas. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya, kung alamin natin ang Pilipinas, no? Binigyan lang ang Pilipinas ng 20 presidente. No? Binigyan lang ng Panginoong Diyos ng 20 presidente. 20 lang. No? 20 lang ka-presidente. Walang labis at walang kulang, mga kapatid. Kaya,
sa 20 presidente sa Pilipinas, no? Yung 20 presidente, hinati po yan sa dalawa. Hinati po yan sa dalawa. Baga hinati po yung 20 ka presidente. Unang 10 at saka yung pangalawang 10. Yan po mga kapatid. Ang unang 10, yun po ay nakabatay po sa Apokalipsis 17:12. Yan po. At ang pangalawang 10, nakabatay din yan sa Mateo 25:1 hanggang sa 12. Yan po mga kapatid. Kaya hindi pwedeng magkakamali ang Diyos. No, hindi pwede. Kaya pagkatapos ng 20 presidente, Diyos na ang maghahari. No? Ang Diyos na ang maghahari sa kanyang kaharian na nandito sa Pilipinas. At ang Pilipinas ay magiging haring bansa sa buong mundo. Kaya, kung alamin po natin yan, mga kapatid, kung nasaan na tayo ngayon sa 20 presidente, para alam po natin ang program ng Panginoon. Ang unang 10, mga kapatid, ang unang 10, yan po ang 10 presidente mula kang Aguinaldo. Mula kang Aguinaldo hanggang kang President Ferdinand Edralin Marcos. Yan po ang unang 10. No? Una si Aguinaldo, si Quezon, Osmeña, no? Laurel, tapos pagka Laurel Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, and Marcos. Yan po ang unang 10. No? Unang 10 na naging presidente sa ating bansang Pilipinas na sa Biblia, ayon po sa Apokalipsis 17:12, sila po ay titinalanghaga ng 10 mga sungay. Yan po. 10 mga sungay. Bagamat hindi po literal na sungay, no? Kundi yan po ay mga hari. No? Nung unang panahon, ang tawag nila hari. No? Mga hari, pangulo. And sa modernong tawag natin ngayon is presidente. Yan po mga kapatid. Kaya yung nakasulat sa Apokalipsis 17:12 na 10 sungay, sila po ang mga 10 hari mula kay Aguinaldo hanggang kang President Edralin Marcos. Yan po mga kapatid, no? So, habang inaantay natin ang ating guest speaker, no? Si Hari Wilbert Bermog from Region 5. No, Hari Wilbert, pwede ka nang tumawag. Pwede ka nang tumawag. Okay, Rick. Hello. Okay, go ahead. Hello. Hello. Okay, pasok. Si Arender po to. Okay. No problem. Okay. Sige. Okay, magandang hapon sa ating lahat, lalo na dyan sa ating radio station, sa DD, Dapitan City. Magandang hapon sa ating lahat. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos, nais ko muna magpasalamat sa amin na mahal na guro, walang iba kundi si Mahal na Hari Filimon Oriam Bonanza, na kung saan siya po ang nagbigay sa amin ng kunting kaalam upang ang salita ng Diyos iparating sa mga tao na nangangailangan ng kaniyang mga salita.
At binabati po rin po natin ang ating presidente ngayon sa Kingdom of God na walang iba kundi si mahal na Prinsipe Riam Bonanza, sa ating presidente sa PDDMC, sa Philippine Deuterium, si Aring Adolfo Riam Bonanza, at sa mga ating reyna, mahal na reyna dito sa templo, sa Dapitan. Magandang hapon sa lahat ng ating mga nanay. At sa mga reyna at mga hari sa aking mga kasama sa region, mula Region 1 hanggang Region 12. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating Regional Director ng Region 9 na si Haring Felix Presiso. Magandang hapon dyan, Haring Felix. Magandang hapon. At sa ating mga provincial leader, isip mga haligi sa kaharian ng Diyos, at sa ating mga municipal leader, sa ating mga barangay leader, na mga haligi sa kaharian ng Diyos. Abot ng aking ang makakarinig sa ating programa ngayon, magandang hapon sa ating lahat po, no? So, nandito naman po tayo ngayon sa ating programa tungkol sa kaharian ng Diyos. Tayo naman po ay magpapaliwanagan at paghusay, lalo na sa paniniwala ng mga tao. Kasi kung ating iisipin po ngayon, no, mga kapatid, sa lahat na nakakarinig sa ating programa ngayon, ay wala naman pong ibang purpose ng mga tao na bakit sila ay pumapasok sa mga kongregasyon o mga sikta o sa kanilang pinagsasaligan, ay bakit sila pumapasok? Ano ba ang sadya natin? Kung ating alamin sa 2015, ang record po sa buong mundo, sa Security Exchange Commission, mayroon na po tayong 46,000 ka mga kongregasyon sa buong mundo. Wala po ditong umaamin ng kamalian. Wala po tayo dito maririnig na kami nagmimensahe ng mali. Ang lahat po nagmimensahe ng katotohanan. Lahat po yan, puro katotohanan. Kaya nga po, nagkakaroon ng pagdidebate ng dahil po sa pag-aangkin ng katotohanan. So ngayon, kung ating ito ay pagbabasihan, lahat man po tayo ay nagbabasa ng banal na aklat. Ano ba ang sabi dito sa banal na aklat, mga kapatid? No, ating basahin ang 2 Tesalonica 2:11. Babasahin natin. At dahil dito, ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Sa 12, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ang katanungan dito, ang katanungan natin dito, mga kapatid, no? Sino ito? Sino itong binigyan ng Diyos na magmensahe ng kamalian? Sino ito? Walang aamin dito. Ay, ang pagtatanungan dito, bakit ito'y sinulat kung walang magmimensahe rito? Paano natin ito madetect na sila ay nagmimensahe ng kamalian? Dahil nga po, wala namang aamin dito. So, paano natin ngayon ito ma-identify na sila ay nagmimensahe ng mga mali? Unang tanong natin dito. Tanungin natin sila, kailan ba babalik ang Diyos? Ano ang kanilang sagot?
sa pagtanong natin, kailan baga ang Diyos babalik? Ano ang katanungan diyan? Awan namin sagot nila. Wala pong nakakaalam sa pagharito ng Diyos. Pero itong mga taong ito, na mga nangangatuwiranan na walang nakakaalam sa pagpaparito ng Diyos, ay umaangkin ito ng katotohanan. Maangkin ito. Pero kung tatanungin mo kung kailan babalik ang Diyos, walang alam. Di nila alam. Pero ang lakas ng loob, mag-angkin na sila ay inutusan ng Diyos. Di po ba? Daladala ng Biblia. Magbahay ka, ikot-ikot sa buong barangay. Naghihid ng mga pag-aaral tungkol sa Bible. Tanungin mo kung kailan babalik ang Diyos. Anong sabi? Hindi alam. At paano mo maangkin na ikaw inutusan ng Diyos na hindi mo naman alam kung kailan pala babalik ang Diyos? At sino ang Diyos na nag-utos sa iyo kung wala kang alam sa pagpaparito ng Diyos? Kasi alam nga naman, pupunta ka ng isang lugar na hindi mo alam kung saan ka pupunta at sino ang nagpapunta sa iyo doon. Kung halimbawa, ikaw lang ang may kusa na nagpunta doon, mga kapatid, pwede mong sabihin na inutusan ka ng Diyos para gawin mo ang bagay na yan. Lalong-lalo na sa pangangaral. Lalong-lalo na sa paghatid ng salita ng Diyos sa mga tao. Kaya nga po, ang lahat na nasa mga sikta o mga kongregasyon o sinasabi nilang relihiyon ay umaangkin yan ng katotohanan. Wala ditong nagsasabi ng kasinungalingan. Puro katotohanan. Itong mga mensahero nag-aangkin ng katotohanan ay tatanungin na ulit natin, nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Kasi sabi ng banal na aklat, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay kung tayo'y maging matuwid na sa harapan ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa ating lahat. Ngayon, unang utos, lalo na sa mga mensahero natin na mga kapatiran natin ng mga ngaral. Ngayon, kung atin ito'y tatanungin, kung nasaan ba ang kaharian ng Diyos, ang kanilang pagturo ay patungo agad sa kalawakan. So ngayon, ang tanong dito, saan sa kalawakan? Dahil hindi lingid sa ating kaalam, kaya nga ang Bible may science. Doon tayo sa science. Ano ba ang kalawakan? Sasabihin nila na nandoon ang kaharian sa kalawakan. Asan doon? Nandoon sa kaduluduluhan ng walang hanggan. Eh ang utos ng Diyos, ipahanap ang kanyang kaharian. Dahil ang sinusundan nila, yung sinabi ni Daniel na ang Diyos magtatayo ng isang kaharian sa langit. Isang kaharian ang itatayo. Hindi sinabing dalawa. So ngayon, ang langit na tinutukoy nila ay ang kalawakan. Ngayon, dahil yan ay pinapahanap ng Diyos, anong sabi ng banal na aklat? Datapwat. Unahin niyo muna paghanap ang kanyang kaharian. Pinapauna, paghanap. Itong mga mensahero na hindi umaangkin ng kamalian at puro sila magaling at makatotohanan, ituturo ang kalawakan. Paano mo ngayon may tuturo doon kung wala kang alam kung nasaan doon sa kalawakan?
Nangangaral tayo kung saan na mga lugar, nagbabahay-bahay, kasabihin mo nandun sa kalawakan ng Karean, nasaan? Hindi rin alam. Diyan pa lang makikita na natin at malalaman at meron na tayong idea na itong mga taong ito na ipinadala ng Diyos ng kamalian ay sila ito. Dahil kung tatanungin mo, walang alam. Wala silang alam. May pagkakaiba ba sa unang panahon, sa panahon ni Jesus sa Israel? Walang pagkakaiba, mga kapatid. Bakit walang pagkakaiba? Basahin natin ang Juan. Kung ano ang sabi ng Juan. Juan, City, 27. Nandoon si Jesus sa mga sinagoga, nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ipinapahiwatig niya na siya na ang Kristo na dumating. Ngayon, nakaintindi itong mga nandoon sa mga sinagoga na nagpapahiwatig si Jesus na siya na ang Kristo na dumating. Ano ang sabi ng pananaklat? Ang sabi nila, sa Juan, gayon man ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya. Datapwat, pagparito ng Kristo, sino may walang nakakaalam kung taga saan siya. Kita mo? Ngayon, ito ay inuhusay natin. Si Jesus nasa harapan na nila, ano ang kanilang sabi? Gayon man ay nakikilala namin ang taong ito kung taga saan siya. Datapwat pagparito ng Kristo, sino may walang nakakaalam kung taga saan siya. Ano ang sagot ni Jesus sa 28? Sumigaw nga si Jesus sa templo na nagtuturo at sinasabi, ako'y inyong nakikilala. Nasa harapan siya eh. Ako'y inyong nakikilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako. At hindi ako naparito sa aking sarili, datapwat ang nagsugo sa akin ay tunay na hindi ninyo nakikilala. So ngayon, nasa harapan nila si Jesus. Kayo mga kapatid na mga ngangaral, tanungin ko kayo, kayo ba'y naniniwala na si Jesus ay Diyos? Maliban sa hindi naniniwala. Kung sang-ayon kayo na si Jesus ay Diyos, mabuti pa kayo, nakilala nyo at naniwala kayo na si Jesus, yun na pala ang Diyos. Pero, mismo ang nasa harapan niya ng mga tao, ano ang sabi? Di ba pagparito ng Kristo, walang sinumang nakakaalam? Dahil isa ito na mga pinadala ng Diyos sa panahon pa ni Moises. Pinadala sila ng Diyos sa kasinungalingan. Sipin nyo, nasa harapan na si Jesus, sinasabi, wala pa rin nakakaalam. Kasi yung mga tao na yun na pinadala ay puro kasinungalingan. Ganon ang nangyari. So ngayon, kung isa ikaw na mensahero na gumagamit ka ng salita na walang nakakaalam sa pagparito ng Kristo, mga kapatid, isa ka rin. O kasama ka dito sa banal na aklat na ating ngayon binabasa na ipinadala sa isang kasinungalingan. Di po ba? Nasa harapan ng Kristo, pero ang sabi, wala pa rin nakakaalam. Paano nila malalaman na wala naman talaga silang katotohanan na sinasabi? Ano ang sabi ng Roma? Basahin natin ang Roma para atin ito himay-himay. Ano ang sabi dito ng Roma? Basahin natin. Roma 1:25.
Roma 1:25. Ito. Sa English man ito. Ito. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nangalilingkod sa nilalang kaysa lumalang siya ang pinupuri magpakailanman siyang nawa. Biro mo? Pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. Di ba tayo natatakot sa Diyos, mga kapatid? Magiging mensahero tayo sa salita ng Diyos. Aangkinin natin na tayo'y inutusan ng Diyos. Pero ano ang nangyari? Tatanungin, nasaan ang karya ng Diyos sa kalawakan? Nasaan doon? Hindi alam. Kailan babalik ang Diyos ay walang nakakaalam. Kasi wala naman talaga sila sa katotohanan. Kaya nga anong sabi sa Oseas 6:2, pagkatapos ng ikalawang araw, kayo ay aking ibabangon. At sa ikatlong araw, kayo nga nabubuhay, aharap sa akin. Yun dapat ang inyong isipin. At yun dapat ang inyong bigyan ng pansin. Para hindi tayo maging kasinungalingan. Ngayon, kung araw din ang inyong pagbabasihan, ngayon nakarinig kayo ng aming mensahe, mag-uumpisa kayo ngayon ng araw, bukas pangalawang araw, sunod na araw, ikatlong araw. Sasabihin nyo, bakit wala pa ang Diyos? Araw naman ang sinasabi. Kaya nga, mga kapatid mo, dapat talaga tayo ay mag-aral, tayo ay maging mapagmasid o maging mapagpanuri sa ating mga ginagawa o mga tinikilos dahil sino mang tao ngayon, walang tao na walang pinagsasaligan o sikta o relihiyon. Lahat yan na dyan sa mga sikta. Puro Diyos ang hinahanap. Puro Diyos ang binabanggit. Pero tanungin mo kung nasa ng Diyos, walang alam. Tanungin mo kung nasa ng kaharian ng Diyos, nasa kalawakan. Nasaan sa kalawakan, hindi rin alam. At paano tayo makakatagpo ng katotohanan nito? Diba? Ganon ang mangyayari, mga kapatid. Paano natin madidetect ang hindi totoong mensahero? Dahil ang tanong, ang sagot nila dyan, puro hindi alam. Gagamitin pa, inutusan ako ng Diyos. Tanungin mo kung nasa ng Diyos, hindi alam. Tama kayo inutusan ng Diyos. Bumili ka kamot dyan sa dipolog ng isang bagay na bibilhin mo, tapos hindi mo alam kung saan ka bibili. Kakabili ka kaya? Makarating ka kaya doon kung hindi mo alam ang nasa ng dipolog? Hindi ka makakarating kasi hindi mo alam. Kaya nga, anong sabi ng Oseas, pagkatapos ng ikalawang araw, kayo ay aking ibabangon. At sa ikatlong araw, kayo nga nabubuhay, aharap sa akin. Ang ating alamin dito, kailan ba natapos ang 2 araw ng Diyos at kailan nagsimula ang ikatlong araw? Para maritik natin, mga kapatid. Kaya nga, anong taon ba si Jesus isinilang? Isinilang si Jesus sa taong -4. Bibilang ka ngayon ng 2 araw. Kailan ba ang katapusan ng itong ikalawang araw? Kasi kung babasahin natin ang banal na aklat, ang sabi diyan ni Pedro na huwag niyong kalilimutan mga minamahal na ang isang araw ng Diyos ay katulad ng isang taon
ang 1,000 taon sa tao. At ang 1,000 taon ay katulad sa isang araw ng Diyos. Kung sasabihin naman ng mga pilosopo, ay hindi naman yan katumbas, katulad lang. Saan mo itutulad yan? Ang isang araw. Pwede mo bang itulad yan sa 1 linggo? Kaya nga katulad siya, kaparihas, kapariho. Ang isang araw ng Diyos ay katulad ng 1,000 taon sa tao. Ang tanong, sa 2,000 years na lumipas, bawasan mo yan ng 4 na taon. Ibig sabihin, 1996. Sabihin, wala namang Diyos na lumitaw sa 1996. Kasi nga, paano nyo malalaman na lumitaw ang Diyos sa 1996 o nagpakita na ang Diyos sa tao? Kasi nga, ang inyong rason, laging walang alam. Hindi nyo inaalam kung ano ang mga procedure. Ano ang formula ng Diyos para ninyong matitik. Kasi doon lang kayo sa nagbabasa sa walang nakakaalam. Ang tanong, babaguhin pa ba ang sulat sa Bible? Pwede ba yung baguhin? Ay, ngayon may nakakaalam na, pastor. At may alagatan na pastor ngayon. Pwede ba yun? Hindi mangyayari yun. Walang nakakaalam dahil doon kayo nagbabasa sa walang nakakaalam. Pabalik-balik kayo dyan sa pagbabasa ninyo ng walang nakakaalam. Tatanda na lang kayo at mawawala sa daigdig. Hindi na yan mababago dahil dyan lang kayo nagbabasa. Hindi na yan mababago. Ay, may nakakaalam na pala. Kasi dyan lang kayo nagbabasa sa walang alam. Kaya nga ang Biblia, kompleto yan. Paano magiging totoo ang Bible? Magiging totoo ang Bible kung ang nakasulat sa banal na aklat ay mangyari. Diyan siya magiging totoo. Pag sinabi ngayon sa Bible na magkakagera, sa Bible ba nagigera? Hindi naman sa Bible. Sa labas nagigera. Hindi diyan sa Bible. Kasi ang Bible, plano ng Diyos. Sinabi ng Bible na ang pakikipagdigma ay sa Diyos. So ngayon, saan ba nagigera? Doon sa Bible? Hindi. Para maging totoo sa labas. Kasi ang Bible, plano ng Diyos. Para baga nagtatayo ka ng bahay. Kahit walang nakagulit dyan ng mga plano, nasa utak mo ang plano. Nauna ang plano. Nauna ang plano. Hindi yung nauna ang paggawa bago ang plano. Kaya nga, nauuna ang plano. Ang Bible ay plano ng Diyos. Kaya nga, kailan natapos ang 2 araw ng Diyos? Sa taon 1996. Ngayon, ang mangyayari mga kapatid, nadyan ba ang Diyos? Nariyan ang Diyos. Kaya nga, bago dumating ang 1996, anong nangyari sa mundo? Kung ating babalikan ang pagtayo ng bahay ng Diyos sa Persia ni Artaxerxes, kung ating yan babalikan, kailan ba nangyari yon? Kung ating babalikan ang 538 BC, imaminus mo sa 2,520, which is the appointed time of God, the answer is 1982. 1982. Ang answer doon sa 2,520, imaminus mo yung 538 BC. 1982. Kaya nga, sa 1982, hindi 81, hindi 83, 82, ang ibinigay ng Diyos na sukat o kapanahonan para natin malaman ang katotohanan. Kaya nga sa 1982,
Doon lumabas si Dr. Melanio Gabriel. Nagtayo siya ng born again. Bakit born again? Bakit born again? Katumbas yan sa panahon ni Jesus na nasa Israel siya, nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Nandoon si Nicodemo. Anong sabi ni Nicodemo? Ang sabi ni Nicodemo, Guro, paano ako makapasok sa kaharian ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, maliban na ikaw ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung babalikin mo yun, sa ngayong panahon ito, 1982, nadyan na ang Diyos, kaya lumabas ang born again. Sadya yan ng Diyos na lumabas ang born again, palatandaan na nadyan ang Diyos. Palatandaan na nadyan ang Diyos. Ang Diyos na babalik, hindi magtatayo ng sikta, hindi magtatayo ng mga relihiyon na sinasabi ninyo. Ang itatayo niya ay kaharian ng Diyos, kasi siya ay Diyos. Itatayo niya ay kaharian ng Diyos. Hindi siya magtatayo ng praise the Lord, hallelujah. Ang itatayo niya, kaharian ng Diyos. Kaya yun ang dapat nating isipin, mga kapatid, no? Tayo dapat ay magising, mauntog sa katotohanan. Kasi ang mga bulaan na ipinadala ayon sa episo kanina natin binasa, doon natin makikita kung gaano sila katotoo. Tanungin mo, nasaan ang kaharian ng Diyos? Nandun sa kalawakan. Saan doon sa kalawakan? Aywan ko, hindi ko alam. Siya na nagtuturo na nasa kalawakan, hindi niya rin alam kung nasaan nandoon. Kasi doon sa nagbabase sa kanyang isip na nandun sa kalawakan. Ano ang sabi sa Isaiah? Isaiah 24:15, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan, bagay ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Huwag ka magbasa doon sa kalawakan, wala ka makikita doon, magiging mensahero kang bulaan. Kasi walang sinumang tao ang makakarating sa kalawakan upang sundin ang utos ng Diyos na datapwat, hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Para hindi ka maging bulaan. Isipin mo, ang tao ginawa ng Diyos dito sa lupa, tapos dadalhin mo doon sa kalawakan. Anong klase yun? Subukan mo magbantay ka ng tupa mo. Nandito ka sa Dapitan, nandun sa Maynila yung tupa mo. Anong klaseng pag-aalaga yan? Hindi mo mamaalagaan yan. Ngayon, sasabihin mo, ang kaharian nandun sa kalawakan, hindi ka nga napapunta doon, di magiging saksing sinungaling ka ngayon, mga kapatid. Kaya mahirap mag-witness, mahirap magpaka-totoo na hindi naman natin alam maging totoo. Napakasimple. Ano sabi ni Isaiah? Luwalhatiin ninyo ang Diyos sa silanganan, bagay ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Ay di may kakayahan ka maghanap sa mga pulo ng dagat sa silanganan, hindi kalawakan. Kahit magbangka ka lang, makakarating ka. Hindi mo na kailangan sumakay ng eroplano para maghanap sa kalawakan. Wala kang makikita doon na kaharian. Kasi walang tao doon. Ang tao nandito sa lupa. Wala doon sa kalawakan. Kaya nga paano magiging maghahari ang Diyos kung ilalagay ninyo sa kalawakan? Doon natin malalaman, mga kapatid, na ang mga tao naghahanap ng katotohanan pero hindi nila alam ang kanilang napuntahan, yung pala ay hindi katotohanan. Napakadali lang i-identify natin ang hindi totoo. Pag tinanong mo, walang alam.
Nasa nagkariyan? Nasa kalawakan? Nasaan doon? Di alam. Kailan ang Diyos babalik? Ay hindi rin alam. Kasi hindi naman Diyos talaga totally ang nag-utos sa kanila. So ngayon, anong sabi ng Diyos? Patapos ng 2 araw, tayo ay babangon niya yung sa Osea 6:2. Natapos siya sa 1996. Kaya sa 1997 yun ang umpisa sa 3 araw, mga kapatid. Kasi sa 1982 pa lamang nandoon na ang Diyos kasi lumabas na si Nicodemo sa pamamagitan ng born again. Kaya malaki rin ang gawain ng born again. Hindi biro. Pero ang tanong, alam ba nila na sila ang dahilan sa palatandaan sa pagbabalik din ng Kristo? Kasi ang Kristo na babalik, mga kapatid, hindi magtatayo yan ng Praise the Lord, Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kasi ng Panginoon, hindi alam kung nasa. Parang ginagawa nating uto-uto ang Diyos. Kaya nga, dapat natin pag-aralan, mga kapatid. Katotohanan man kaya ang gusto ninyo? Katotohanan ang magpapalaya sa tao? Dahil kung wala tayo sa katotohanan, useless ang ating paniniwala pagsasakripisyo. Lalo na yung mga paluhod-luhod sa silimbahan. Mapakrot na lang ang tuhod mo sa kaluluhod. Wala kang makikitang Diyos dyan. Wala kang makikitang katotohanan. Kasi doon kayo nagbabasa sa walang katotohanan. Kaya nga, binuo ang Biblia ng Diyos, kompleto. Kaya nga yan may lumang tipan at may bagong tipan. Pag-aralan natin, mga kapatid, para tayo'y hindi makasama doon sa mga ipinadala na mga kupitang bulaan. Ngayon, ano ang purpose ng tao? Bakit pumasok sa mga sekta, sa relihiyon? Kita nga, kaligtasan. Ano nga ba ang sabi ng Diyos? Dahil kaligtasan ang hinahanap natin eh. Di ba? Kaligtasan ang hinahanap natin. Basahin natin ang Biblia. Basahin natin ang Exodo 15, 26. Ano ang sabi dito? At sinabi kong iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kaniyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga taga-Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Di ba? Sakit ang sinasabi rito. Isipin natin ang tao ginawa ng Diyos. Sakit pa kaya ang hindi niya matanggal sa tao kung tutupad tayo sa kanyang mga palatuntunan at mga utos. Subukan mo mag-apply ng trabaho. Bakit mag-apply ka ng trabaho? Gusto mo maligtas mo ang iyong pang-araw-araw. Hindi buhay na walang hanggan ha. Pang-araw-araw pa lang yan. Pag-apply mo ng trabaho, isa man na papel of clearances o papel na kinakailangan nila na hindi mo yan makumplito, never kang makakuha ng trabaho. Never kang matanggap ng trabaho. Kasi kulang yung mga papel na hinihingi sa'yo. Ganon din, pupunta ka ng abroad. Isa man na hindi mo makumpleto, never mong maklaim yung sinasabing pag-abroad. So ngayon, ang tanong dito, bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Dahil nga ba ay nasunod tayo sa utos ng Diyos?
Wala bang mananampalataya na hindi nagkakasakit? Sila ba'y nasunod ng utos ng Diyos? Sasabihin natin, oy, mapapapit ang tao na yun, bakit nagkasakit yun? Bakit alam mo ba kung anong ginagawa niya araw-araw? Sinasabi ba sa iyo kung ano ang ginagawa niya araw-araw? Hindi mo naman alam, kundi ang Diyos lang ang nakakalam, kaya siya'y nagkasakit. Dahil hindi siya nakasunod sa utos ng Diyos. Mayroon man isa o dalawa na inuutos ng Diyos na hindi niya natupad. So ngayon, nandito ang mga kalamidad. Bago dumating ang mga kalamidad, nandun ang ating pagdarasal, nandun yung ating paluhod-luhod sa simbahan, nandun yung pagpupuri natin ng Diyos. Pero ang tanong sa ating dito, wala ba tayong nalalabag na utos ng Diyos? Mayroon tayong nalalabag sa utos ng Diyos na hindi nasusunod. Kaya nga sabi ng banal na aklat sa Deuteronomio, basahin natin. Deuteronomio 28, 61. Pag hindi natin matupad ang palutuntunan ng Diyos o mga utos ng Diyos, bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusugat sa aklat ng kautosang ito, pararatingin na sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay mabuhay. Kasi hindi natin nasunod ang utos ng Diyos. Kaya wag tayo mag-angkin ng katotohanan kung hindi natin alam kung ano ang procedure ng Diyos. Dahil napakabilis, napakadali sabihin na nasusunod natin ang utos ng Diyos. Sa totoo lang, madali maging tao. Kahit sa maling paraan, pwede kang maging tao. Kahit sa patago-tago, pwede kang maging tao. Pero ang tanong dito, paano maging totoong tao? Di ba? Madali maging tao. Pero paano magiging totoong tao? Kaya nga, sinabi ng banal na aklat sa Deuteronomio 30:19, basahin natin. Aking tatawagin ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Biro mo, ilalagay sa ating harapan ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo, nakiusap ang Diyos, kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ang iyong binhi. Biro mo? Nakiusap ang Diyos. Piliin mo ang buhay para ikaw daw ay mabuhay kasama ang iyong binhi. Nga dyan yung mga apu-apuhan, apo na sa tuhod na sinasabi dahil nakasunod tayo sa utos ng Diyos. Subukan mo yung anak mo, utosan mo. Tapos, sasagot pa ng hindi maganda kung matutuwa ka. Bukod sa sumasagot sa hindi maganda, hindi pa sumunod sa utos mo. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos, kung mag-utos sa atin, hindi tayo sumunod. Bagay ang sinasabing parusa, hindi yan tulad sa sili na pag pinirat ay agad aanghang. Ang parusa ng Diyos, ipaparamdam sa iyo kung gaano kahirap. Ganyan ang Diyos. Kaya nga, habang may panahon, sana tayo ay magsikap. Sino man sa atin, magsikap tayo na masunod natin ang utos ng Diyos. Dahil madali maging mali, napakahirap maging tama.
Kaya nga sinasabi sa banal na aklat, masikip ang daan patungo sa buhay, maluwang patungo sa kamatayan. Bakit masikip patungo sa buhay? Napakahirap sundin, mga kapatid, ang paggawa ng makatotohanan. Isipin mo, mga kapatid, pumunta ka ngayon dyan sa sentro ng Dapitan, magdala ka ng Bible, mangaral ka dyan. Anong sasabihin sa'yo ng tao? Yung tao ito, nabuang na. Nagsasalita dyan ng walang kausap. Dahil ang naririnig niya salita ng Diyos. Subukan mo dyan, maglatag ka ng lechon. Alak. Sigarilyo. Hindi tatawagin ang tao, lalapit sa iyo. Kahit hindi mo tawagin yan, pupurihin ka pa. Kasi yan ang sinasabi na madali gumawa ng masama. Mahirap gumawa ng matuwid. Pero bantay, ang Diyos ngayon na babalik ay hindi na magpapapako sa cross. Tulad sa ginawa ng mga iskriba at parasiyo sa Israel. Hindi na yan nagpapapako sa cross. Isipin natin mga kapatid, sa lahat ng mga sikta ngayon, nangangaral ng katotohanan, nangangaral ng buhay na walang hanggan. Puro katotohanan na pinangangaral nila. Pero ang tanong, nasunod ba sila sa utos ng Diyos? Napakadali gumawa ng kamalian, pero gumawa ng kabutihan napakahirap. Kaya maluwang patungo sa kamatayan, masikip at tungo sa buhay. Kaya hindi natin mawala sa ating isipan, hindi mawala sa ating buhay, na kung minsan ang mga pagsubok nariyan sa ating harapan. Pero anong sabi ng Diyos? Piliin mo ang buhay upang ikaw mabuhay pati ang iyon angkan. Ngayon, ano ba ang pangako ng Diyos para sa atin? Ano ba ang pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos sa atin, huwag muna tayo maghangad ng buhay na walang hanggan. Kabuhayan muna. Kasi hindi ka makakarating sa buhay na walang hanggan kung laging puto ang tiyan. Kaya nga, spiritual and material. Subukan mo mag-bike ka dyan na isa lang ang gulong. Kung makarating ka ba ng matino, mag-bike ka, dalawa, para mas maganda-ganda ang pagbibiyahe mo. Material and spiritual. Kaya nga, ano ba ang kabuhayan na paparating sa atin ngayon? Kaya nga, nadyan ang ating deuterium, malapit na ito. Kaya nga, marami na ngayon ang nangangaral o nagpapakalap ng mga balita tungkol sa proyekto. Kasi pagdating ng panahon, pero anong sabi? Datapwat, unahin mo muna paghanap ang karen. Kasi hindi mo rin makikita yan pag hindi mo makita ang karen ng Diyos. At ang pagiging matuwid. Kailangan maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Hindi lang sa salita, kundi ganun din sa ating mga gawa. Kaya yun ang dapat nating gawin mga kapatid, no? Para tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kasi hindi mawala sa tao ang pagiging garbuso sa tao, hindi mawala. Hindi mawala sa tao ang pag-ambisyon. Hindi mawala sa tao ang gusto laging lamang. Hindi mawala yan. Kasi nga, wala siyang takot sa Diyos. Kasi kung ikaw ay may takot sa Diyos, madali lang sabihin, bahala lang ito sa iyo kung ikaw may naagrabyado. Di ba? Kaya lang, wala eh.
Bihira ka na ngayon makadinig yan. Dito na lang sa ating grupo. Walang ibang nagtayo dito kundi si Malnari Filimon Oriambunan sa Kingdom of God. Nung nagpahinga na ang kanyang katawan. Kaya nga, doon na ngayon, naglabasan ang mga tunay na kulay ng tao. Siguro, gusto na rin nila maging sila na rin. Gusto na rin sila na maging malaya. Wala naman sa pilitan dito sa ating gawain. Kung gusto mo maging malaya, go. Malaya ka. Kaya nga, hindi rin matutupad ang banal na aklat na sinasabi ang mga pinili, pagpilian pa, kung walang gagawa ng mga kamalian. Kaya dapat tayo ay maging magmasid, tayo mag-aral, tayo ay magtuklas kung ano ang katotohanan ng Diyos. Dahil lahat ng tao nagsasabi ng katotohanan. Ang tanong, paano ba natin makita at makasama sa sinasabing katotohanan? So, kapag medyo mayroon pa akong kasama rito na magsasalita, ay magpapaliwanag din siya tungkol sa kaharian din ng Diyos. At ito ang inyong lingkod na si Haring Wilgord Firmo from Region 5. Magandang gabi sa ating lahat. Ito no, ipapasa ko sa aking kapatid. Siya rin po ang Regional Director ng Region 6. Walang iba kundi si Haring Florentino Campilan para marinig rin kung ang mga karagdagan na paliwanag niya tungkol sa kaharian ng Diyos.